Si Oliver ay isang pangit, kasuklam-suklam na nerd na naging ulila matapos mapanood ang kanyang ina na ginagogo ng isang grupo ng mga salamangkero. Upang ipaghiganti ang kanyang ina, pumasok si Oliver sa Magic Academy habang nagpapanggap na mahina. Sa kabila ng pagiging isa sa pinakamalakas na salamangkero sa mundo, ang ina ni Oliver ay napakabait, maalaga at napakainit niya. Nais niyang baguhin ang lipunan upang gawin itong isang mas mahusay na lugar, ngunit siya ay ipinagkanulo ng kanyang matalik na kaibigan. Kinabul siya ng kanyang mga kasama at gumamit ng ilang spells, tinitiyak na nararamdaman niya ang lahat ng 128 na uri ng sakit. Sa wakas, nailigtas siya ng kanyang matalik na kaibigan, si Emmy. Dinala siya ni Emmy sa isang underground passage at sa kanya ito sinaksak sa likod. Rule number 1, huwag magtiwala kahit kanino. Simula noon, si Oliver ay inampu ng kanyang mga lolo't lola, na nagsanay sa kanya na gumawa ng isang John Wick maniobra at palakpakan ang Cougar Esmeralda na iyon. Pagkaraan ng 15 taong gulang, nag-enroll si Oliver sa Kimberly Academy, ang pinaka-prestihiyosong magic academy sa mundo. Alam mo prestigious sila dahil may nagsasalita silang bulaklak sa entrance. Hindi dahil gusto niyang matuto pa ng mahika, kundi dahil ang mga pumalakpak sa kanyang ina ay mga guro sa paaralang iyon. Sina Vanessa, Francis, Enrico, Demetrio, Baldia at Emmy, nakilala bilang Esmeralda at ang headmistress ng Kimberly Academy, ay pawang nasa kanyang hit list. Iniisip ni Oliver ang pangakong ginawa niya na pagbayaran ng mga guro ang ginawa nila. Dumaan siya sa gate ng akademya at sinalubong siya ng isang bulaklak, na nagsasabi sa kanya na walang negosyong maaaring gawin sa Kimberly Grounds. Ang bulaklak ay nagsasabi sa kanya na ang tanging paraan upang makaganti sa nahulog ay upang makakuha ng isang tagumpay ngunit gayon din, kailangan niyang makakuha ng winner-winner chicken dinner sa akademya, dahil 80% lamang ng mga mag-aaral na nag-enroll sa academy graduate, habang 20% sa kanila ay natupok ng sarili nilang mahika. Habang naglalakad si Oliver patungo sa seremonya, nakilala niya ang mga side character sa kwento at mabilis siyang nakipag-ugnayan sa kanila. Ang isa sa mga mag-aaral ay isang samurai na nakakakuha ng kanilang atensyon sa kanyang kasuotan at palakaibigang kilos, na nagpatigil sa kanilang lahat at tumitig. Nagtataka si Oliver kung bakit siya huminto, wala kasi yung giyot na yun sa dalaga, pero lahat sila nakatingin sa kanya kahit wala naman siyang ginawa. Sa tingin niya ay maaaring damit niya iyon o dahil sa isang bagay na nararamdaman niya sa kanyang puso, tulad ng premonition o kapalaran. Tumingon ang babae at ngumiti sa kanya, at ang iba pa bago sila ay nagpatuloy sa gusali ng paaralan. Dumating silang lahat sa seremonya kung saan mayroong parada ng mga mahiwagang nilalang. Naisip ng isang batang babae na nagngangalang Katie na mali para sa isang troll na mapabilang sa mga mahiwagang nilalang na naglalakad sa parada. Isang batang lalaki na nagngangalang Guy ang nagsabi sa kanya na ayos lang dahil isa itong troll, ibang species sa mga tao. Ang ilang mga troll ay umaatake sa mga tao at ang ilang mga tao ay nagpapaamo at nagsasanay sa kanila upang pagsilbihan sila. Nagalit dito si Katie dahil naniniwala siyang mabait na nilalang ang mga troll at agresibo lang sila dahil sinasalakay ng mga tao ang kanilang teritoryo. Nagtalo si Guy na ang mga troll sa mga field ng countryside destroy bawat taon. Tinatanong niya kung okay lang sa mga troll na salakayin ang mga teritoryo ng tao. Nagtalo si Katie na ang kapirasong lupa na iyon ay dating pag-aari ng mga troll. Inis sa kanilang mga argumento sa Twitter, pinipigilan sila ng isang mag-aaral na nagngangalang Pete na makipagtalo pa at sinabihan silang dalhin sa Reddit. Humingi ng paumanhin ang dalawang estudyante at hinayaan si Pete na ipagpatuloy ang kanyang pagbabasa. Sinusubukan niyang matuto ng higit patungkol sa mga nilalang, tinitingnan niya ang mga ito, at ikinukumpara ang mga ito sa mga nakikita niya sa kanyang aklat. Sinabihan ni Oliver sina Katie at Guy na pag-usapan ang bagay na iyon mamaya at baka kilalanin muna ang isa't isa. Pareho silang sumang-ayon, at habang si Katie ay magpapakilala ng matamaan siya ng isang spell. Ang spell ay ginawa ng isa pang estudyante, na pinaandar ang mga binti ni Katie sa autopilot. Oliver, Guy, at Pete ay nalilito at sinabi sa kanya na huwag tumakbo sa parada. Gayunpaman, hindi niya makontrol ang sarili. Sinabi niya sa kanila na sinusubukan niyang huminto, ngunit kusang gumagalaw ang kanyang mga paa. Sinundan nina Oliver at Guy si Katie para pigilan siya. Habang nakatayo doon si Pete, ginagawa ang Pikachu meme face, nilapitan siya ng isang batang babae na nagngangalang Michaela, na nagtanong sa kanya kung may mali. Hindi pa alam ni Pete, pero hindi nagtagal, napansin nila ni Michaela na naglalakad ang troll patungo kay Katie.
Nagmamadali si Michaela para tulungan din si Katie. Hindi maintindihan ni Pete kung ano ang nangyayari, ngunit napipilitan siyang tumulong na gawin ang panggigipit ng mga kasamahan at hinabol si Michaela. Habang patuloy na tumatakbo si Katie, nawala ang spell, at huminto siya sa pagtakbo sa harap mismo ng troll at nag-activate ang magnet sa likod niya. Si Oliver at Guy ay lalong nag-aalala tungkol sa kanya at sinubukang tumakbo ng mas mabilis. Lumapit ang troll kay Katie at itinaas ang kamay para hampasin si Katie, ngunit may boses na sumigaw dito na huminto, at agad na huminto ang troll. Ang samurai, na ang pangalan ay Nan-ano, ay lumabas sa harap ng troll at tinanong si Katie kung kaya niyang tumakbo, ngunit hindi kaya ni Katie. Sinabihan siya ni Nan-ano na manatili sa kinaroroonan niya habang nakikipag-usap siya sa troll. Inilabas niya ang kanyang espada at handang lumaban. Dumating si Oliver at ang iba pang mga estudyante na may hawak na espada, handang lumaban din. Sa tingin nila, hindi magandang ideya ang pakikipaglaban ni Nan-ano sa troll at nagpasya silang akitin ang atensyon ng troll. Itinaas ni Michaela ang kanyang espada at gumamit ng spell na nagpapakuryente sa troll, ngunit talagang kinukutsa sila ng troll. Nagpasya silang gawin ito ng magkasama, ngunit pinigilan sila ni Oliver. Sa tingin niya ay hindi nila ito magagawa, kahit na magkasama silang gumamit ng kanilang mahika. Nagalit si Guy dahil ayaw niyang makitang masaktan lang si Nan-ano. Gumawa si Oliver ng isang plano at hiniling sa kanila na gumamit ng mahika ng hangin. Hinihiling niya sa kanila na lumikha ng isang malakas na hangin at i-target ang troll sa ulo nito. Sinabi sa kanya ni Michaela na ang isang wind spell lamang ay hindi sapat. Sigaw ni Oliver na walang sapat na oras para sayangin at gawin na lang nila ang sinasabi niya. Sumasang-ayon sila at bumubuo ng sapat na hangin. Sumunod si Oliver sa pamamagitan ng paghagis ng ibang spell na ginagawang isang dragon ang hangin sa likod ng troll. Ang dragon ay gumawa ng isang malakas na ingay na nilikha ni Oliver gamit ang isang random na malakas na ingay upang maging tunog ito tulad ng isang dagandong ng dragon. Narinig ng troll ang dragon sa likod nito at napalingon sa likod ng takot. Tumilikha ito ng pagkakataon para tumakas si Nan-ano at Katie, ngunit si Nan-ano ay parang, hinihintay ko ang pagkakataong ito sa buong buhay ko, at ginagamit ang pagkakataong ito para salakayin ang troll. Tumalon siya, at habang naghahanda siyang hampasin ang troll, ang kulay ng kanyang buhok ay nagiging puti, na nagpapahiwatig ng kanyang puting kapangyarihan. Matagumpay niyang natamaan ang troll sa ulo nito, at nagkaroon ng matinding trauma sa ulo ang troll, na nakakuha ng medical bill na $78,000. Sayang lang wala siyang Obamacare. Pakiramdam ni Nan-ano ay namamanhid ang kanyang mga kamay dahil sa husay na ginamit niya sa troll. Sinabi niya kay Katie na dadalhin siya kapag gumaling ang kanyang mga kamay. Pinasasalamatan niya ang iba pang 4 na estudyante sa pagtulong sa kanya sa pamamagitan ng paglikha ng isang pambungad at pinupuri sila para sa kanilang spell na inamin niyang halos natakot siya. Nagpatuloy ang seremonya ng pasukan at pumasok ang mga estudyante sa loob ng gusali. Kachat ni Oliver si Nan-ano, at inamin niyang wala siyang plano nang tumayo siya sa harap ng troll kanina. Sinabi niya na ang espada na mayroon siya ay walang kahit na talam, kaya't ito ay magiging mahirap para sa kanya kung hindi dahil sa kanilang tulong. Sinabi sa kanya ni Oliver na siya ay naging walang ingat dahil kung nabigo ang kanilang spell, siya ay namatay. Masayang inamin nito ni Nan-ano at sinabing iniligtas nila ang kanyang buhay sa kanyang unang araw sa paaralan, ibig sabihin, magiging girlfriend iyon ni Oliver nang walang dahilan. Hindi maintindihan ni Oliver ang kanyang iniisip, ngunit humanga siya sa kasanayang ginamit niya. Iniisip niya kung kailan nagbago ang kulay ng buhok nito na naging malakristal, na nagpapahintulot sa mga magic particle na madaling damaloy dito. Ito ay nagpapahiwatig ng malakas na sirkulasyon ng mana sa loob ng katawan mismo. So basically para siyang Gojo Satoru pero babae. Matapos makilala ng mga estudyante ang isa sa mga guro, si Garland, na nagtatanghal sa punong guro na si Esmeralda. Si Esmeralda ay gumawa ng isang malakas na entry na sinamahan ng kanyang mahika na nag-iiwan sa mga mag-aaral na ganap na nabugbog, na tila nag-teleport lang. Inaanyayahan niya sila sa akademya at ipinaliwanag kung ano ang kanilang gagawin doon. Ang mga prioridad ng paaralan ay kalayaan at mga resulta, na nangangahulugan na kung sila ay mamatay, ito ay isyu sa kasanayan. Iyan ang dahilan kung bakit 80% lamang ng mga estudyante ang nakakapagtapos habang ang iba pang 20% na dulo ay nasa Syria. Nagbuhos siya ng likido sa isang baso para ipakita ang isang mag-aaral na ang mahika ay nawala ng kontrol at sinisira sila.
Ipinaliwanag niya na ang mga tao ay nagiging baldado lamang kapag nawalan sila ng kontrol sa kanilang mahika at sinasaktan ang kanilang sarili o kapag nagpatawag sila ng isang bagay na naghadrag sa kanila pabalik sa kung saan ito nanggaling. Ang ilan sa kanila ay namamatay matapos mabaliw at magtangkang pumalakpak sa kapwa nila estudyante. Napakasama raw ng mga estudyanteng ito, hindi sila magtatagal ng 1 minuto sa Call of Duty lobby noong 2008. Pagkatapos ay pinitik niya ang kanyang mga daliri upang buhati ng mga mag-aaral at inihatid sila sa silid ng piging at sinabihan silang umupo at magsaya. Nakita ni Oliver ang ibang mga estudyanteng kasama niya sa labas at napagdesisyonan nilang lahat na maupo. Nagsisimula silang magpakilala, simula kay Michelle, ang panganay na anak na babae ng pamilyang McFarlane at karaniwang produkto ng nepotismo. Hiniling niya sa kanyang mga kaibigan na tawagan siyang Chella at mga biro ni Guy tungkol sa kanyang hairstyle, na sinabi niyang kahit sino ay malugod na mahimatay sa unang pagkakataon na makita sila. Ito si Katie at nagpapasalamat siya sa lahat ng tumulong na iligtas ang kanyang buhay. Tinanong nila siya kung bakit siya biglang tumakbo, ngunit hindi niya rin alam kung bakit at ipinapalagay na maaaring may naglalaro ng kalokohan. Sinabihan sila ni Michelle na dapat nilang pag-usapan ito mamaya at magsaya pansamantala. Tinanong niya si Guy para sa kanyang pangalan at ipinakilala niya ang kanyang sarili. Siya ay mula sa isang pamilya ng mga mahiwagang magsasaka at ipinagmamalaki ang tungkol sa maraming kaalaman tungkol sa mga mahiwagang gulay na parang karne. Ang isang vegan ay hindi malalaman ang pagkakaiba. Sunod na ipinakilala ni Pete ang kanyang sarili at sinabi niya na ang kanyang mga magulang ay hindi maaaring gumamit ng magic, ngunit maaari siyang maging isang cute na batang babae na anime, ngunit hindi sila naniniwala sa kanya. Pinupuri siya ni Michelle sa pag-enroll niya bilang ordinaryong tao dahil mahirap sigurong makapasok sa paaralan. Ngunit hindi ito natutuwa ni Pete at sinabi sa kanya na wala siya roon para makipagkaibigan. Nandyan siya para maging masungit na side character. Nalaman niyang nakatingin sa kanya si Oliver at kinu-question ang kanyang intensyon. Sinabi sa kanya ni Oliver na pinahahalagahan lang niya ang librong binabasa niya. Natutuwa si Pete na malaman na alam ni Oliver ang libro at inamin ni Oliver na nabasa niya ito at nagustuhan niya ito. Si Pete ay nasa sabik at nagsimulang magyakan tulad ng acoustic loser na siya ay tungkol sa maliliit na kwentong kasama sa aklat pagkatapos ng bawat kabanata. Ngunit sa lalong madaling panahon ay napagtanto niya na ang iba ay nakatingin sa kanya ng mabuti at napahiya. Pagkatapos ay hiniling niya kay Oliver na magpakilala at ginawa yun ni Oliver, na sinasabi na mayroon siyang mga nakatatandang pinsan na nag-aaral sa akademya at sila ang nagsabi sa kanya tungkol dito. Pinupuri siya ni Michelle para sa kanyang dragon voice spell mula kanina at ipinahayag ni Oliver na idini-channel lang niya ang kanyang panloob na Listen Algabe at iba na lang ang pagkakagawa niya. Ang huling pagpapakilala ay si Neno. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at nagsimula sa pagsasabing ipinanganak siya sa isang pamilyang samurai at nakarating lamang siya sa paaralang ito sa pamamagitan ng kapalaran. Ipinaliwanag niya na ang lahat ay nangyari sa panahon ng digmaan sa kanyang bansa. Pinamunuan niya ang 200 lalaki laban sa isang hukbo para sa 50,000 mga kaaway. Pinalakpakan niya ang marami sa kanyang mga kaaway hanggang sa matagpuan niya ang sarili niyang mag-isa sa kampo ng kaaway. Pupunta siya para sa buhay ng pinuno ng kaaway, ngunit pinigilan siya ng kanyang anak, ang pinakamalakas na mandirigma sa angkan. Sandali niya itong pinigilan, ngunit pinutol siya nito at pinuntahan ang kanyang ama. Hiniling niya sa pinuno ng kaaway na payagan siyang labanan ang kanyang anak nang hindi niya alam na pinatay niya ito. Dahil dito, naging emosyonal ang pinuno ng kalaban dahil hindi man lang siya naglaan ng oras na kilalanin ang kanyang anak at pinatay ito ng walang pag-aalinlangan. Nagpasya si Salma na maghiganti sa kanya sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya sa lugar nang hindi tinatanong ang kanyang pangalan. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan na labanan siya hanggang sa kamatayan at ang mga lalaki ay kinasuhan siya. Pero bigla na lang huminto ang mga armas nila dahil sa anime na BS ni Neno. Isang salamangkero ang biglang lumitaw at ipinaliwanag na interesado siya sa kanyang talento at potensyal, at ayaw niyang mamatay siya doon bilang isang walang pangalan na mandirigma. Sinabi ni Nanaw na ang mage ay pinangalan ng McFarlane at siya ang nag-imbita sa kanya na sumali sa paaralan. Nagulat si Michaela dahil McFarlane din ang apelyido niya. Kinukumpirma ni Nanaw na mayroon din siyang katulad na hairstyle. Napagtanto ni Michaela na ang kanyang ama ang nag-imbita kay Nanaw sa paaralan dahil siya ay isang part-time na guro doon. Iniisip ni Pete na si Nanaw ay dapat na kumuha ng parehong uri ng pagsusulit gaya niya upang makapasok sa paaralan, ngunit tinanggihan ito ni Nanaw.
Ipinaliwanag ni Michaela na ito ay dahil ang isang guro sa Kimberly ay maaaring magrekomenda ng isang mag-aaral. Dahil dito, napahiya si Pete at medyo naninibugho dahil hindi siya inirerekomenda. Naghanda siya at lumabas kung saan pakiramdam niya ay napakakapal ng mga monoparticle sa lugar ng paaralan. Naglakad-lakad siya, at nakarating sa isang fountain kung saan nadatnan niyang naliligo si Nanao sa isang magandang lumang pampublikong paliguan. Nahihiya siya at gumamit ng spell para matakton ang lugar para walang makakita sa kanya. Maliban sa kanya, syempre, pinagsabihan niya ito na maligo sa isang fountain na nakikita, ngunit hindi maintindihan ni Nanao kung ano ang problema. Sinabi niya sa kanya na nililinas niya ang kanyang sarili mula sa digmaan na kanyang naganap bago siya pumasok sa paaralan. Tinanong siya ni Oliver tungkol sa mga peklat sa kanyang likod, at sinabi niya sa kanya na nakuha niya ang mga ito sa digmaan. Tumingon siya para tingnan siya at naalala niya ang isang katulad na sandali na kasama niya ang kanyang ina. Sinabihan ni Oliver si Nanao na dalisayan ang sarili dahil baka may magnakaw sa kanyang laro. Sinabi niya na siya ay tapos na, ngunit pagkatapos ay nalaman na hindi siya nagdala ng tuwalya upang matuyo ang kanyang sarili. Nag-udyok ito kay Oliver na ialok sa kanya ang kanyang jacket, at pinasalamatan niya ito para sa pabor. Iniisip ni Oliver kung paano siya isang inosenteng mukhang babae, ngunit ang bilang ng kanyang katawan ay umabot sa libu-libong lalaki. Ang mga mag-aaral pagkatapos ay nagtitipon para sa klase kasama si Nanao na ngayon ay nakasuot ng kanyang uniforme. Hindi mapigilan ni Oliver ang pag-iisip tungkol sa kanya kanina sa fountain, dahil hindi na niya dinala ang kanyang muli para ipagtanggol siya. Mabilis na pumunta ang mga estudyante sa kanilang unang klase, na isang sword art class. Ang guro ay si Garland. Ipinaliwanag niya kung paano gumagana ang isang sword technique na tinatawag na one-step one-spell distance. Hinihiling niya ang dalawang estudyante na magboluntaryo at ipakita ito sa isang tunggalian. Agad na nagboluntaryo si Nanao at nagboluntaryo si Oliver kapag nakita niya ito. Dinala sila ng guro sa isang maliit na ring kung saan sila ay magduel habang nanunood ang ibang mga estudyante. Bago sila magsimula, nag-spell si Garland sa kanilang mga espada para maging ligtas sila. Ito ay para hindi magkasakitan ang mga estudyante habang nagsasanay. Kung ang isang mag-aaral ay nag-alis ng spell para saktan ang isa pang estudyante sa panahon ng tunggalian, sila ay parurusahan. Ipinaliwanag ni Garland na walang limitasyon sa oras at matatapos ang laban kapag ang isa sa kanila ay nagdulot ng isang nakamamatay na suntok sa ulo o dibdib sa kanilang kalaban. Hiniling ni Nanao kay Oliver na magkaroon ng marangal na laban sa kanya at pumayag si Oliver. Gayunpaman, hindi niya iniisip na dapat siyang gumamit ng magic sa labanan dahil hindi ito magagamit ni Nanao. Iniisip niya na maglalaro lang siya, bibigyan siya ng kapansanan bago ito tawagan sa isang araw. Ngunit nang magsimula ang laban, agad na ginagamit ni Nanao ang lahat ng mayroon siya. Napagtanto nito si Oliver na mali siya sa paglalaro nito ng cool. Inatake niya siya at pinilit niyang gamitin ang kanyang mahika para makatakas sa kanyang pag-atake. Sinusubukan niyang iwasan ang bawat pag-atake na ibinabato sa kanya ni Nanao. Sinusubukang ilihis ang mga pag-atake sa halip na harangan ang mga ito, ngunit hindi tumitigil si Nanao sa pag-atake. Iniisip ni Oliver kung paano pinatay ni Nanao ang mga tao noon at kung paano niya ginamit ang parehong espada na ginagamit niya laban sa kanya. Nagtataka siya kung gaano karaming tao ang napatay niya, ngunit habang iniisip niya, sinundan siya ni Nanao. Hinaharangan niya ang pag-atake niya at may binulong siya. May naalala siya tungkol sa lugar at nagsimulang umiyak. Ayaw ni Oliver na umiiyak siya, gusto niyang panasan ang mga luha niya sa lahat ng meron siya. Inayos niya ang kanyang espada at pinasalamatan siya ni Nanao para sa kanyang pag-aalala, na nakangiti sa kanya. Biglang naging isang tunay na labanan ang practice duel hanggang sa mamatay ang isa sa kanila. Ngunit bago nila magawa ang anumang bagay, pinigilan sila ni Garland. Sinabi niya sa kanila na ihulog ang kanilang mga espada dahil hindi yun bahagi ng script. Natapos nilang nilabag ang mga regulasyon ng Kimberly Academy Ocean nang ihagis nila ang kanilang mga espada nang hindi nila sinasadya. Iniisip ni Oliver ang kanyang gagawin, parang wala sa sarili. Hiniling ni Garland sa kanila na pumunta at magpahinga para sa natitirang bahagi ng klase. Sa kanilang pag-alis, si Nanao ay tumakbo pagkatapos Oliver upang sabihin sa kanya na ang tunggalian ay ang pinakakasiya siyang bagay kailanman. Nanghihinayang siya na hindi nila ito natapos, at sinabi sa kanya na dapat niyang ihinto ang pag-ukit sa kanya. Hiniling niya kay Oliver na kalabanan siya muli kapag nagkaroon sila ng pagkakataon, na may mga tunay na espada, walang pampadulas, at walang proteksyon.
Gayunpaman, tinanggihan ito ni Oliver dahil ayaw niyang makipaglaban sa isang napakalaking sword-fighting gunner tulad niya. Tinanong niya kung bakit, at sinabi niya sa kanya na hindi niya kailangang bigyan siya ng dahilan. Pero inamin niya na ayaw niyang patayin siya, at ayaw niyang patayin siya nito. Lumayo siya, iniwan siya, at nagsimula siyang umiyak. Nagtataka kung bakit sinasabi ni Oliver ang kanyang isyu sa kasanayan. Sa panahon ng pahinga ng tanghalian, ang mga mag-aaral ay magkakasamang nakaupo at pinag-uusapan ang kanilang naunang klase ng spellology, na puno ng mga sorpresa. Ang klase ay pinangunahan ni Francis, na minamaliit ang mga estudyante at sinabi sa kanila na ang tanging kailangan ng mga salamangkero ay ang kanilang mga wand at wala ng iba pa. Ang gusto niyang ituro sa kanyang mga mag-aaral ay kung sakaling tawagin nila ang kanilang sarili na isang salamangkero, dapat lamang nilang lutasin ang kanilang mga problema sa pamamagitan ng salamangka, tulad ng ipinakita niya sa pamamagitan ng pagkukunwari ng mga pamilyar sa kanyang wand. Pakiramdam ni Guy ay puno ng sorpresa at kababalaghan ang mga klase sa umaga kung ano ang mangyayari sa susunod nilang klase, ang magical biology na ikinatuwa ni Katie. Mukhang malungkot si Nanaw pagkatapos ng insidente kay Oliver at hindi masyadong nakikipag-ugnayan sa iba. Para sa natitirang bahagi ng araw, si Oliver at ang grupo ay makakadalo sa dalawa pang klase. Ang una ay ang Magical Biology, itinuro ni Vanessa, na nagtaksil sa ina ni Oliver. Sinabi niya kaagad sa kanila na itapon ang kanilang pagmamahal sa mga cute na mahiwagang hayop dahil pag-aaralan nila ang mga ito, hindi makipagkaibigan sa kanila. Ang pangalawang klase ay ang Magical Engineering, na tinuturuan ni Enrico. Kinabukasan sa klase ng Sword Art, tinanong ng mga estudyante si Garland kung maaari siyang gumamit ng Spellblade. Naisip ng guro na tatanungin ito ng mga estudyante sa lalong madaling panahon, kaya ipinaliwanag niya ito sa kanila. Mayroong isang partikular na uri ng Sword Art na tinatawag na Spellblade. Ang Spellblade ay isang ultimate technique na kapag ginamit sa loob ng isang hakbang isang spell distance, papatayin ang isang kalaban ng walang kabiguan. 6 na tao lang ang maaaring gumamit ng Spellblade sa mundo, na ginagawa silang pinakamalakas. Mayroong maraming mga tao na nagsisikap na lumikha ng iba pang mga Spellblade, at ang iba ay nagsisikap na mag-imbento ng mga paraan upang talunin ang mga umiiral na. Ngunit wala sa kanila ang nagtagumpay. Ang 6 na Spellblade ay isang sekreto, at kung paano gumagana ang mga ito o kung sino ang maaaring gumamit ng mga ito ay hindi alam ng publiko. Ito ay humantong sa ilang mga tao na maniwala na ang mga Spellblades ay talagang isang napakalaking psyops na pinapakain sa publiko ng malaking magic. Nang maglaon sa araw na iyon, nakarinig ang mga mag-aaral ng alingaw-ngaw tungkol sa isang labyrinth sa ilalim ng paaralan at sina Oliver, Pete at Michaela ay pumunta upang siyasatin ito. Sinasabi ng alingaw-ngaw na ang labyrinth ay nagsisimulang sakupin ang gusali ng paaralan sa gabi. Narating ng 3 estudyante ang lugar kung saan nagsisimula ang labyrinth, ngunit nakahanap sila ng dead end. Gayunpaman, pagkaraan ng 1 segundo, nagbabago ang lugar at lumilitaw ang labyrinth sa kanilang paligid. Namangha si Michaela kung paano lumipat ang labyrinth sa paaralan, kahit na ang araw ay lumubog. Sinabi ni Oliver sa kanya at kay Pete na ang bagong estudyante ay naliligaw. Mayroong isang bagay na nangyayari sa lahat ng oras, ngunit hindi sila dapat mag-alala. Dapat may mga instructor at upperclassmen na nagpapatrolya sa lugar. Nakarinig sila ng boses ng babae na nagpapahayag ng kaligayahan na aasa ang mga estudyante dito, na ikinatuwa ni Pete at nilapitan ito. Mabilis na sinabihan siya ni Oliver na huminto nang makita niya ang isang batang babae na ang pangalan ay Ophelia. Nagkomento siya tungkol sa kung gaano ka-cute ang 3 bagong estudyante at kung paano niya kakainin ang mga ito, tulad ng isang ovulating Fujoshi. Nilapitan siya ni Oliver at tinanong kung siya ay isang upperclassman at kung ito ay gumagalaw, na kinumpirma ni Ophelia. Ipinakilala niya ang kanyang sarili at grado, na ikinagulat ng mga estudyante nang marinig ang kanyang apelyido, Salvadori. Isang lalaking estudyante ang lumitaw sa likuran niya at sinubukan siyang yakapin, ngunit sinaktan niya ito ng dengue spell, na nagpababa sa kanya. Hiniling niya sa ibang mga estudyante na huwag pansinin siya dahil kailangan niya ng disiplina. Ipinakilala ni Oliver ang kanyang sarili at ipinahayag na alam niya ang tungkol sa kanya. Nabasa niya ang kanyang thesis sa mabilis na pag-unlad mula sa interbreeding Krakens at Silas, na sa tingin niya ay kahanga-hanga dahil ito ay nagbigay sa kanya ng panginginig. Gusto ni Ophelia na alam niya ang tungkol sa kanya at naglalabas siya ng dami mamiris na pabango na nagpapalakad kay Pete patungo sa kanya. Sa kabutihang palad, pinigilan siya ni Michaela at tinakpan ang kanyang bibig at alam niyang pigilan siya sa paglanghap nito.
Si Pete lang ang naaapektuhan, kaya napaisip si Ophelia kung kaya ba ng iba. Sinabi niya sa kanila na hindi sila dapat magalit dahil ito ang takbo ng kanyang katawan. Siya ay naglalabas ng pabangong Reese sa pamamagitan lamang ng paghinga. Sinabi niya sa kanila na huwag labanan siya, ngunit tinanggihan ni Oliver ang kanyang imbitasyon. Sinabihan niya sina Michaela at Pete na tumakbo, na ikinagulat ni Ophelia. Tumakbo sila sa labyrinth at maya-maya ay nakahanap sila ng daanan kung saan sila napahinto ng isang web ng mga buto na nakaharang sa kanilang daan. Lumapit ang isang bagong lalaki at sinabihan silang bigyan ng ilang oras si Ophelia dahil siya ay isang malungkot na babae. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Cyrus, isang 5th-year student na mukhang matagal nang nakagraduate. Sinabi niya sa kanila na siya na ang bahala sa kanila kung hindi nila gusto si Ophelia. Sa sandaling iyon, dumating si Ophelia mula sa likuran, na binanggit ang mga ito ay napakabastos sa pagtakas sa kanya habang sila ay nag-uusap. Muli silang nataranta at nagsimulang magpanik si Pete. Hinawakan siya ni Oliver at sinabihan siyang huminahon, ngunit gusto niyang bumunot ng kanyang espada. Sinabihan siya ni Oliver na huminto dahil kung gagawin niya, hindi sila makakalabas. Habang naghihintay sila, nagsimulang kausapin ni Ophelia si Cyrus, sinisiraan siya dahil nilapastangan niya ang mga bangkay ng mga taong pinatay niya. Sinabi sa kanya ni Cyrus na ang ginagawa niya ay higit na kasuklam-suklam, dahil tinutukoy siya nito bilang Salvadori Succubus. Nakakainis ito kay Ophelia, at pinagbantaan siya nito. Pero hindi naman natatakot si Cyrus sa kanya dahil hindi naman siya mahilig sa babae. Siya ang iyong karaniwang redditor sa cell. Nagalit ito sa kanya, inilabas niya ang kanyang espada at pinaandar ni Cyrus ang kanyang mahika. Pareho silang gumagamit ng summoning spell para gamitin ang kanilang mga hayop para labanan ang isa't isa. Sinasamantala ni Oliver at ng grupo ang pagkakataong tumakas. Gayunpaman, hinaranggan muli ni Cyrus ang kanilang daan gamit ang bone web. Sa kabilang panig ng web, lumilitaw at lumalapit si Nanaw. Nagpapatuloy ang labanan sa pagitan ni Cyrus at Ophelia, at habang naglalaban sila, si Nanaw ay nakatayo sa harap ng 3 estudyante at sinabihan silang tumakas. Gusto niyang sumali sa labanan, na magiging mahirap para kay Ophelia at Cyrus na sundan sila. Nagtataka ang mga estudyante kung ano ang ibig niyang sabihin, at sinabi niya sa kanila na siya ay isang taong nakatakdang mamatay, at sa wakas ay nakahanap na siya ng lugar para gawin iyon. Sinenyasan niya silang pumunta habang tumatakbo siya sa labanan. Gayunpaman, hindi naiintindihan ni Oliver ang ibig niyang sabihin at nagpasya siyang sundan siya sa labanan. Sa sandaling iyon, isa pang estudyante, si Alvin, ang nag-apoy sa mga halimaw na nakikipaglaban at pinatigil ang labanan sa pagitan ni Ophelia at Cyrus. Sinabi niya sa kanila na may tamang paraan at maling paraan para mag-recruit ng mga bagong estudyante, at kung hindi sila susunod sa kanyang mga panuntunan, sila ang magiging kauna-unahang rotisserie na mag-aaral sa pagtatapos ng kanyang talumpati. At sinabi niya sa mga bagong estudyante na huwag mag-alala dahil sisiguraduhin niyang hindi sila masasaktan. Isinusumpa niya ang kanyang titulo, ang Student Body President ng Akademya. Pinahinto niya ang apoy, at lumitaw ang isa pang estudyante at naglagay ng kutsilyo sa leeg ni Ophelia. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Carlos, ang 5th-year prefect at matalik na kaibigan ni Alvin. Sinabihan ni Alvin sina Ophelia at Cyrus na bumalik sa kailaliman ng labyrinth, at sasabihin niya sa kanila mamaya kung ano ang magiging parusa sa kanila. Umalis ang dalawa at humingi ng tawad sina Alvin at Carlos sa mga estudyante sa ginawa ni Ophelia at Cyrus. Katwiran nila, curious lang ang dalawa sa mga bagong dating. Tinutulungan nila silang makaalis ng ligtas sa lugar kung saan nakikipagkita ang grupo ni Oliver kasama ang kanilang mga kaibigan na nag-aalala sa kanila. Humingi ng paumanhin si Nanaw kay Katie na higit na nag-aalala. Gayunpaman, pinutol siya ni Oliver at hinawakan siya sa kwelyo, tinanong kung mayroon siyang death wish. Naiinis siya sa ginawa nito kanina, sinusubukang mag-bonsai charger nang gusto nitong sumama sa laban ni Ophelia at Cyrus. Pinigilan siya ni Michelle at hiniling kay Nanaw na ipaliwanag kung ano ang nangyayari sa kanyang ulo. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Nanaw na wala na siyang pagnanais na mabuhay pa, na gaya ng sinasabi ng karaniwang Japanese salaryman. Hindi siya nakakaramdam ng kagalakan sa buhay, at ang kanyang buhay ay hindi kahit na pakiramdam na totoo. Parang panaginip. Gusto niyang matupad ang kanyang hiling bago matapos ang pangarap. Tinanong siya ni Oliver kung ano ang hiling, at ipinaliwanag niya na ang pakikipaglaban para sa paghihiganti ay hindi natutupad. Ngunit ang pakikipaglaban sa isang kalaban na gumagalang at tumatanggap sa iyo ay mas mahusay.
Sinabi niya sa kanila na sa kanyang lumang paaralan sa pakikipaglaban, itinuro sa kanila ang tungkol sa kasiyahan ng pakikipaglaban sa gayong kalaban. Ipaglalaban mo sila hanggang kamatayan, kahit na iginagalang mo sila o nai-inlove ka sa kanila. Ito ay isang kasiya siyang sandali at pakiramdam kapag makakalaban mo ang gayong kalaban, at ito ay tinatawag na kaligayahan o shiaways para sa mga Weibo. Nagulat ito sa lahat at sumang-ayon pa si Nanaw na ito ay isang baluktot na ideya. Sinabi niya na naramdaman niya ang sandaling iyon noong nakipag-away siya kay Oliver noong isang araw, ngunit tumanggi si Oliver na labanan siya, na lubos na nakatali sa kanya. Umiiyak siya at ipinahayag kung gaano siya kalungkot na itinulak siya ni Oliver palayo, kahit na siya ay ganap na nababagabag sa ideya na labanan si Oliver hanggang sa kamatayan. Ito ay nagpalungkot sa kanya kaya naramdaman niyang hiwalay siya sa buhay at gusto niyang mamatay. Sinabi sa kanya ni Michelle na kailangan ni Nanaw na humanap ng bagong paraan para mabuhay noon. Inaliw niya ito at sinabihan na hindi siya dapat maghanap ng lugar na mamamatay, kahit na nine-love siya kay Oliver, na gusto niyang pumalakpak o umibig sa espadang gagamitin niya sa pagpalakpak sa kanya at vice versa. Nakatingin lang siya kay Oliver na nasa harapan niya. Lahat ng tao doon ay gustong makasama siya dahil kaibigan niya sila. Yung iba naman ay nag-confirm na totoo dahil gusto nilang magsaya kasama siya. Hiniling ni Oliver kay Nanaw na ipangako sa kanya na hindi niya susubukang patayin ang sarili kahit anong mangyari. Pinipilit din niya itong ipangako na gagamitin niya ang kanyang espada upang protektahan ang sarili sa halip, at ipinangako ni Oliver na gagamitin niya ang kanyang espada upang tumagos sa kanyang mga depensa. Pumayag si Nanaw at humingi ng paumanhin sa kanilang pag-aalala. Ipinangako niya sa kanila na hindi na niya tatangkaing itapon ang kanyang buhay at hilingin sa kanila na turuan siya kung paano mamuhay ng mas mabuti. Kinabukasan, pumunta silang lahat sa klase ng alchemy, kung saan ang guro ay hindi isang lalaking may metal na braso at binti. Si Darius ang nagbabala sa kanila na ang mga chemical at potion na kanilang gagamitin ay lubhang mapanganib. Nagsimula ang mga estudyante at agad na nagkamali si Pete. Nakita ito ni Oliver at nabahala nang magsimulang mag-apoy ang solusyon. Gumagamit siya ng magic spell para ihulog ang palayok kung saan nakalagay ang solusyon. Tinakpan niya ang kaldero gamit ang kanyang katawan at nagkaroon ng maliit na pagsabog ngunit hindi nakakapinsala sa sinuman. Nagulat ang mga estudyante sa klase at napahanga si Darius. Sinabi niya kay Oliver na nahawakan niya ito ng perpekto at tinanong ang kanyang pangalan. Sinabi sa kanya ni Oliver at patuloy siyang pinupuri ni Darius para sa kanyang mga pagsisikap. Gayunpaman, sinabi niya kay Oliver na maingat na piliin ang kanyang mga kaibigan na nakakainis sa kanya. Pagkatapos ng klase, nakilala ni Darius si Oliver sa pasilyo at hiniling sa kanya na puntahan siya dahil may pag-uusapan siya. Sinundan siya ni Oliver at dinala siya ng guru sa isang daanan sa isang lugar na may pulang ilaw. Sinabi niya sa kanya na binabawi nila ang pananaliksik ng isang napakatalino na mag-aaral na namatay dahil sa isyu ng kasanayan. Tinanong ni Oliver kung ang estudyante ay natupok ng spell at kinumpirma ng guro. Sinabi niya na ito ang pinakamahusay na kamatayan na maaaring hilingin ng sinumang salamangkero. Malaki ang naitutulong nito sa kanila dahil ang mga namamatay ay nag-iiwan ng isang bagay na nakakatulong sa kanila sa bagong pananaliksik at ang kanilang espiritu ay nagtutulak sa kanila na sumulong. Habang naglalakad sila, inatake sila ng mga halimaw na agad namang ibinaba ni Darius. Si Oliver ay humanga sa kapangyarihan ni Darius dahil natalo niya ang lahat ng mga halimaw nang hindi pinagpapawisan ngunit sinabihan siya ni Darius na huwag siyang purihin dahil ang pagsuso sa kanya ay hindi magiging isang piling estudyante. Patuloy silang naglalakad at nakarating sa isang kuwebo na may magic circle sa gitna na may mga ilaw na beacon sa paligid nito. Sa gitna ng bilog ay isang light portal na tinutukoy ng guru bilang isang gate na ginagamit ng mga halimaw upang makapasok. Sinabi niya kay Oliver na ang mga halimaw na nanggaling sa gate ay kumakain sa isa't isa at ang nakita nila kanina ay ang mga nakaligtas. Naglakad sila palapit sa bilog at na-deactivate ito ni Darius. Tinanong ni Oliver si Darius kung nasangkot siya sa troll accident noong unang araw nila sa paaralan. Tinanong siya ni Darius kung bakit sa tingin ni Oliver ay kasali siya. Ibinunyag ni Oliver na nakahanap siya ng ebidensya na si Darius ay binalak kasama ng isang mag-aaral na atakehin ang troll sa isang tao upang maalis niya ito. Hindi naman ito itinatanggi ni Darius, sinabi lang niya na dapat ay espesyal si Oliver para matuklasan yon. Gayunpaman, hindi maintindihan ni Oliver kung bakit ginawa ito ni Darius. Sumagot si Darius na ginagawa niya ito dahil ang kanyang pinakadakilang pangarap ay alisin ang katangahan sa loob ng sangkatauhan.
Mula sa simula ng panahon, ang lipunan ay palaging binubuo ng 1% na mga henyo habang ang iba ay nanunood ng TikTok, Fortnite na naglalaro ng mga moron. Talagang iniisip ni bro na siya si Elon Musk na gumagawa ng isang hamon sa Neuralink at gustong baguhin yun sa pamamagitan ng pagbabago ng katalinuhan ng tao mismo. Gayunpaman, upang magawa yon, kailangan niyang kumuha ng mga demi-human na sample para sa pananaliksik, at ang troll ay isa sa kanila. Nais ni Darius na tulungan siya ni Oliver sa kanyang pagsasaliksik dahil sa tingin niya ay walang sariling talento si Oliver, isa lang siyang karaniwang mage na hindi nakamit. Hindi pinahahalagahan ni Oliver ang pagtatasa na ginawa ng guro sa kanya. Sinabi sa kanya ni Darius na karapat-dapat pa rin siyang kausapin dahil kaya niyang gawin ang lahat at magiging mabuting katulong. Tinanong siya ni Oliver kung ano ang ginagawa ni Darius noong taong 1905-25 noong ikawalo ng ika-4 na buwan. Hindi napigilan ni Darius ang tanong, sa halip ay tinanong niya si Oliver kung gaano niya alam. Ayaw sagutin ni Oliver ang tanong dahil siya ang unang nagtanong. Tinanong ni Darius kung sa simula pa lang ay tina-target na siya ni Oliver at napagtanto niyang buhay pa ang ilang kamag-anak ng babaeng pinatay niya. Nagpapasalamat si Oliver kay Darius sa hindi pagbabago ng kanyang pagkatao dahil mas madali pa rin itong maput sa kanya. Inabot niya ang kanyang espada at hiniling kay Darius na maghanda dahil nasa loob na sila ng one step one spell distant. Galit na galit si Darius at bumunot ng kutsilyo. Nagawa niyang laslasin ang leeg ni Oliver habang tinatangay siya ni Oliver sa dibdib. Gayunpaman, binaligtad ni Oliver ang kinalabasan gamit ang pang-apat na spellblade na pinangalanang Angustavia. Sa kapangyarihan ng anime na Doctor Strange na ito, mapapanood ni Oliver ang bawat posibleng resulta ng laban. Alam niyang mas mataas ang husay ni Darius kaysa sa kanya dahil sa lahat ng senaryo at papatayin siya ni Darius. Gayunpaman, iniisip ni Oliver na dahil hindi pa nakatakda ang hinaharap at hindi mahulaan, dapat may hinaharap kung saan manalo siya laban kay Darius, tulad ng balangkas ng Infinity War. Ang kailangan lang niyang gawin para manalo ay hanapin ang isang senaryo na hindi niya mapuputol dahil tiyak na dadalhin siya nito sa hinaharap kung saan siya ay mananalo kay Darius. Gumagamit siya ng pamamaraan upang mahanap ang pagiging pasibo na gusto niya at tumakbo patungo dito. Dahil dito, nagawa niyang makaiwas sa atake ni Darius at muling gumamit ng spellblade. Matagumpay niyang naputol ang kamay ni Darius at ibinaba ito. Tinanong niya si Darius kung bakit siya nakatayo lang doon sa halip na tumakas. Iniisip ni Darius ang spellblade ni Oliver at nalilito dahil ito ang ultimate spell ng ina ni Oliver. Hindi niya maintindihan kung paano niya ito magagamit dahil dapat 7 taon na itong nawala. Sumagot si Oliver na may ilang bagay na inalis ni Darius sa kanyang ina, ngunit may ilang bagay na hindi niya nakuha. Doon napagtanto ni Darius na ang babaeng pinatay niya ay ang ina ni Oliver. Pagkumpirma ni Oliver, buti na lang daw at hindi siya kamukha nito dahil masisira ang mga plano niya. Sinabi niya kay Darius na ang isang pain spell ay maaari lamang magparami ng sakit na naranasan ng caster, kaya't sisiguraduhin niyang ipadama kay Darius ang parehong sakit na ginawa niya sa kanyang ina. At ang tanging paraan para matigil ito ay kung sasabihin sa kanya ni Darius ang mga tamang salita. At kung hindi sasabihin ni Darius ang mga salitang iyon, papahirapan siya ni Oliver tulad ng pagpapahirap ni Darius sa kanyang ina. Nakakatakot ito kay Darius. Sinabihan siya ni Oliver na simulan ang paghahanap ng mga mahiwagang salita para mapatawad niya siya sa kanyang ginawa. Sinubukan ni Darius na hilingin kay Oliver na maghintay, ngunit gumamit si Oliver ng isang spell upang magdulot sa kanya ng matinding sakit sa loob ng maikling sandali. Tinanong ni Darius si Oliver kung paano niya magagawa ang ganoong bagay sa sarili niyang guro, at kung gusto niyang kalabanan ang buong paaralan. Hindi siya sinagot ni Oliver, binato niya lang siya ng panibagong pain spell na ikinahadges niya sa lupa na sumisigaw sa sakit. Tinanong ni Oliver si Darius kung nahanap na ba niya ang mga salita, ngunit si Darius ay hindi pa, humihingi siya ng paumanhin, ngunit pagkatapos ay sinisisi ang ina ni Oliver para sa lahat ng ito. Ito ang dahilan ng paulit-ulit na pagpapahirap sa kanya ni Oliver. Ang tanging magagawa na lang ni Darius ay humihinga sa sakit na walang masabi. Dahil dito, galit na galit si Oliver kaya sinimulan niya itong sigawan para sabihin ang isang bagay. Hindi niya ito pinahirapan kahit sa kalahati ng paraan ng pagpapahirap ni Darius sa kanyang ina. Lalong nagalit sa kanya ang isipin na kakayanin lang ni Darius ang ilan lang sa sakit na ginawa niya sa kanyang ina. Nagsimulang umiyak si Darius nang hilingin sa kanya ni Oliver na sabihin ang mga salitang hinihintay niyang marinig. Hiniling niya kay Oliver na patayin siya at nagpasya si Oliver na gawin ito.
Maya-maya lang ay sumulpot sa likod niya ang mga pinsan ni Oliver at nagtanong kung tapos na ba. Kinumpirma niya at tinanong si Shannon, na tinutukoy niyang kapatid, na huwag nang lumapit dahil madudumihan siya nito. Tinanong ni Gwyn si Oliver kung paano nakahawak ang kanyang katawan sa spellblade at sinabi ni Oliver sa kanya na 2 beses lang niya itong ginamit at kung ginamit niya ito sa pangatlong beses, siya ay namatay. Pinagbabawalan siya ni Gwyn na gamitin ito ng 3 beses at sinabing magagamit lang niya ito kapag kinakailangan. Ipinangako niya na siya at ang iba ay tutulong sa pamumuno para sa kanyang misyon. Lumilitaw ang isa pang estudyante at tinutukoy si Oliver bilang aking Panginoon. Ang pangalan niya ay Karst at tumutulong siya sa pagtanggal ng katawan ni Darius. Si Karst ay bodyguard ni Oliver at nanunumpa ng kanyang katapatan sa kanya. Pagkaraan ng ilang oras, tinawag ni Gwyn ang ilang mga kasama upang magtipon sa harap ni Oliver. Binigyan niya siya ng maskara bilang bahagi ng kanyang koronasyon. Nagsuot ng maskara si Oliver at hiniling ni Gwyn na pamunuan at gabayan sila hanggang sa mamatay ang lahat ng taong nagtaksil at pumatay sa kanyang ina. Pumayag si Oliver at nangakong papatayin ang bawat isa sa kanila habang naglalaro pa rin sa kanyang isipan ang alaala ng pagkamatay ng kanyang ina. Nagawa niyang ibagsak ang isa sa kanila, ngunit 6 ang natitira at hindi niya hahayaang mabuhay ang mga ito. Pagkabalik, may napansin si Oliver na kakaiba sa pag-uugali at katawan ni Pete at hiniling niyang kausapin siya ng pribado. Dinala niya siya sa isang greenhouse at tinanong kung nagbago siya ng kasarian. Pagkumpirmo ni Pete, na naginip daw siya at paggising niya, babae siya. Sinabi sa kanya ni Oliver na mayroon siyang espesyal na uri ng katawan sa Magic World. Siya ay isang baligtad, isang taong maaaring magpalipat-lipat sa pagitan ng mga kasarian. Nagulat si Pete nang marinig ito, ngunit patuloy na sinabi ni Oliver sa kanya na may mga palatandaan. Mga bagay tulad ng hindi pagiging komportable ni Pete sa mga kaibigan ng parehong kasarian at pakiramdam na hindi komportable tungkol sa kanyang sexualidad. Gayunpaman, binabati siya ni Oliver dahil ngayon ay maaari na niyang i-clap ang kanyang utak. Umalis si Oliver at bumalik sa labyrinth para tingnan sina Gwyn at Shannon. Habang tumitingin sa paligid, nakasalubong niya si Ophelia. Naging alerto siya at sinubukang bunutin ang kanyang espada, ngunit huminto nang sabihin sa kanya ni Ophelia na wala siya sa mood ngayon. Kapag nalabanan na niya ang kanyang pabango, pinaupo niya ito sa kanya dahil may gusto siyang kausapin. Nag-chat sila saglit at ikinumpara ni Ophelia si Oliver kay Carlos dahil pareho sila ng ugali. Pareho silang may tendency na mag-explore ng mga lugar na hindi nila dapat. Tinanong niya kung ano ang iniisip ni Oliver tungkol kay Carlos at sumagot si Oliver na sa palagay niya ay isang taong nagmamalasakit si Carlos sa iba. Gayunpaman, inihayag ni Ophelia na libangan niya ito at makikialam siya sa negosyo ng mga tao kung hindi sila mag-iingat sa kanya. Lumapit siya kay Oliver at pinasalamatan ito sa pakikipag-usap sa kanya, ngunit binalaan siya nito na huwag pumunta sa napakaraming pakikipagsapalaran habang hinahawakan ang mukha nito. Sinabi niya sa kanya na manatili sa gusali ng paaralan at mag-aral tulad ng dapat niyang gawin, lalo na sa susunod na mga buwan, at umalis siya. Pumunta si Oliver para makipagkita sa kanyang mga pinsan. Sinabi ni Oliver kay Gwyn kung bakit sila nagkita sa isang kakaibang lugar noong nakaraan at ipinaliwanag ni Gwyn. Sa huling pagkikita nila, kasama nila si Carlos. Ipinaliwanag ni Gwyn na si Carlos ay hindi eksaktong kanilang kasama, ngunit mayroon siyang mahabang kasaysayan sa kanya. Sinabi ni Gwyn kay Oliver na isipin ang lugar bilang kanyang tahanan at magsanay doon ayon sa gusto niya. Binibigyan nila siya ng tsaa at sinabi ni Oliver sa kanila na nakilala niya si Ophelia sa kanyang pagpunta doon. Gustong malaman ni Shannon kung saan niya ito nakilala, gustong puntahan at makilala din siya. Ngunit sinabi sa kanya ni Oliver na umalis na siya, at sinabi sa kanya ni Gwyn na hindi niya dapat subukang habulin siya dahil hindi siya makakahabol. Sinabi ni Gwyn kay Oliver na si Ophelia ay delikado, ngunit sila ni Shannon ay matagal nang magkakilala, kaya napaisip si Oliver kung sila ay magkaibigan. Sagot ni Gwyn, si Ophelia lang ang tipong mahilig mag-isa. Tinanong ni Gwyn si Oliver tungkol kay Nanaw, na sinabi ni Oliver na gumamit ng ikapitong spellblade. Inamin ni Oliver na hindi siya sigurado, ngunit ang kanyang intuition ang nagsasabi sa kanya. Dahil isa rin siyang hindi perpektong gumagamit ng spellblade, ang kanyang intuition ay nagsasabi sa kanya na gusto siya ni Nanaw. Nagkomento si Gwyn na si Nanaw ay mayroon ding karisma na nakakaakit sa kanya, na nag-udyok kay Oliver na magkomento na tinanggap din siya ng walis ng kanyang ina. Naaakit din si Oliver kay Nanaw at nakikita niya ang kanyang sarili na nakatitig sa kanya kung minsan. Gusto niyang tulungan siya sa anumang kailangan niya.
Napangiti si Shannon at tinanong kung gusto niya siya. Sinabihan siya ni Gwen na manatiling kalmado bago niya masagot si Shannon. Sinabi niya na ang pakiramdam na iginuhit ng isang bagay ay napakahalaga sa isang salamangkero. Malamang na si Nanaw ay isang taong magpapabago sa mismong esensya ng kung sino siya. Dapat iwanan ni Oliver ang lahat ng nararamdaman na hindi niya maipahayag sa kanyang puso at maging sa kanyang sarili. Dapat siyang manatiling tapat kay Nanaw sa kanyang sariling paraan at sinang-ayunan ito ni Oliver. Nang maglaon sa araw na iyon, nagpasya si Oliver at ang kanyang mga kaibigan na magkampang sa labyrinth. Binabalaan sila ni Oliver na manatiling ligtas sa lahat ng oras. Nakahanap sila ng magandang lugar upang iset up ang kanilang kampo at magsaya sa oras na magkasama, kumakain ng pagkain, nakaupo sa paligid ng apoy at nakikipag-chat. Nakaisip si Rick Hella na pangalanan ang kanilang grupo dahil pakiramdam niya ay naging sobrang close sila at hindi pa siya nagkaroon ng ganoong special sa kanyang buhay. Pakiramdam niya ay ang pagbibigay ng pangalan sa grupo ay magpapatagal pa. Sumasang-ayon silang lahat sa kanyang ideya at brainstorming para makabuo ng magagandang pangalan. Bumangon si Nanaw at pumunta sa isang pader at hinugot ang kanyang espada. Hinihiling niya sa lahat na gawin ang parehong at sinusunod nila ang kanyang kahilingan. Inutusan niya silang bumuo ng isang bilog at iunat ang kanilang espada sa gitna ng bilog upang sila ay magkakapatong sa dulo. Ginagawa nitong hugis rosas ang mga espada na sinasabi niya na sa kanyang bansa ay tinatawag na sword rose. Ito ay upang simbolo ng kanilang pagsasama sa kasalukuyan. Kahit na hindi sila magkaibigan magpakailanman, ang sword rose ay hinding-hindi masisira ng kahit ano. Hinihiling niya na pangalanan ang grupong Sword Roses. Lahat sila ay sumang-ayon at nagiging sentimental na sila ay napahiya at namula. Sinabi ni Rick Hella na tulad ng mga bulaklak na tumutubo ng walang takot na mamatay balang araw, gagawin din ito ng grupo at ipahayag na ang grupo ay tatawaging Sword Roses noon. Gusto ito ni Oliver at gusto niyang masunog sa kanyang isipan ang imahe ng sandaling iyon upang hindi niya ito makalimutan. Pagkaraan ng ilang oras, natagpuan ng grupo at ng iba pang mga estudyante ang kanilang mga sarili sa isang kagubatan kung saan sila ay nahaharap ng mga chimera monster. Nagpasya silang tumakas ngunit si Pete kasama ang dalawa pang estudyante, sina Faye at Joseph, ay nahulog habang tumatakbo at nahawakan ng halimaw. Sinubukan ni Oliver na hawakan ang kamay ni Pete at palayain siya, ngunit sinubukan din siya ng halimaw, kaya pinigilan siya ni Michelle at hinayaan si Pete na madala. Habang sinasabihan ang ibang mga estudyante na bumalik sa kanilang mga dorm, tumakbo si Oliver para ipaalam sa mga guro ang nangyari. Nalaman niya na may mga ulat ng parehong bagay na nangyayari sa iba pang mga mag-aaral. Napagpasyahan ng mga guro na ang dahilan ay natupok si Ophelia ng spell at kinikidnap ang mga estudyante. Ipinaalala nito kay Oliver ang panahong sinabihan siya ni Ophelia na manatili sa paaralan at huwag makipagsapalaran sa labas, lalo na sa susunod na mga buwan. Sinubukan ni Ophelia na maging kalmado sa kanyang pagawaan, ikinulong niya ang mga estudyanteng kinuha niya, ngunit hindi pa niya sinasaktan. Naghahanda ang Student Body Council na harapin si Ophelia at ibalik ang mga estudyante, ngunit sinisisi din nila ang kanilang sarili sa ginawa ni Ophelia at natupok siya ng spell. Nag-aalala si Oliver at ang kanyang mga kaibigan kay Pete dahil lumipas ang mga araw at hindi pa siya bumabalik. Lalong nagalit si Guy dahil parang naglalaway ang Student Council. Ang iba ay nagsasabi sa kanya na huminahon dahil ang pagiging emosyonal ay hindi makakatulong, ngunit ito ay nakaupo lamang at naghihintay. Sinabi sa kanya ni Oliver na wala silang magagawa maliban sa maghintay, ngunit determinado si Guy na subukan ang isang bagay, gusto niyang ibigay ang kanyang sarili kay Ophelia upang siya ay pumunta at magluto para kay Pete. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Nanaw na ang mga patay ay hindi makakain at ang tanging paraan upang pakainin sila ay ang mag-iwan ng isang bagay sa kanilang libingan, na nagmumungkahi na maaaring patay na si Pete. Nagagalit ito kay Guy dahil hindi siya naniniwala na maaaring patay na si Pete. Sinabi sa kanya ni Nanaw na hindi siya sigurado, ngunit sa kanyang bansa, kung 10 katao ang mawawala sa digmaan, 8 sa kanila ang mamamatay. Pinipigilan siya ni Oliver na maging masyadong pessimistic, na sinasabing ang mga chimera ni Ophelia ay idinisenyo para buhayin ang mga tao. Kaya malamang na buhay pa siya. Nagtataka si Katie kung ano ang maaaring gawin ni Ophelia kay Pete, ngunit walang nakakaalam. Nagpasya si Michelle na pumunta sa susunod na klase dahil ang pag-upo roon at pagtatalo tungkol sa hindi nila alam ay hindi makakatulong sa sinuman. Mamaya, pumunta si Oliver para makipagkita kina Gwen at Shannon.
Hiniling niya sa kanila na tulungan silang iligtas si Pete at sinabi nila sa kanya na sasama sila sa student council para hanapin ang pugad ni Ophelia, na matatagpuan sa ikatlong pugad ng labyrinth. Mahihirapang hanapin ang lugar at hindi pa nila magagamit ang tulong ng kanilang kasama, ngunit ipinangako nilang susubukan nilang hanapin siya. Pumunta si Katie para humingi ng tulong kay Mr. Garland, ngunit tumanggi siyang tulungan siya sa ngayon dahil kailangang maghintay ng 8 araw ang mga guro bago sila makilahok. Hindi kasi agad piyansahan ng mga guro ang mga mag-aaral sa gulo, kailangang alagaan ng mga estudyante ang kanilang sarili. Nakipagkita si Michelle kay Oliver at sinabi sa kanya na pumunta siya para humingi ng tulong sa kanyang ama. Sinabi niya sa kanya na kung hindi niya mapoprotektahan ang kanyang mga kaibigan, mawawala sila sa kanya sa sandaling makuha niya sila. Ito ang nagpasya sa kanya na pumunta sa labyrinth at gusto niyang sabihin sa kanya bago siya pumunta doon. Tutol si Oliver sa ideya dahil maaari siyang mamatay doon, ngunit determinado siya. Sinabi niya sa kanya na nang mahawakan ng mga Chimera si Pete, mabilis niyang napagtanto na hindi nila siya papatayin at gusto niyang mabuhay ang iba sa kanila sa pamamagitan ng hindi paghabol sa mga Chimera. Nakiusap siya kay Oliver na pakawalan siya dahil hindi na niya kayang harapin muli si Pete. Nagpasya si Oliver na sasama siya sa kanya, ngunit tumanggi siya. Kapag nalaman ng iba na pupunta silang dalawa, susunod din sila sa likod. Tumilitaw si Milligan, natatakpan ng kanyang buhok ang kaliwang mata, at sinabi sa kanila na ang ginagawa lang nila ay pagpapasya kung mamamatay ang isa o pareho sa kanila. Hiniling niya na makipag-usap sa kanila sa greenhouse kasama si Katie. Hindi maintindihan ni Oliver kung bakit ibinibenta ni Katie ang kanyang sarili kay Milligan, ngunit sinabi ni Katie na kung iyon ang kinakailangan upang mailigtas ang kanyang kaibigan, gagawin niya ito. Pinupuri sila ni Milligan sa kanilang pagkakaibigan na handa nilang isakripisyo ang kanilang mga sarili para iligtas ang isa't isa. Hiniling ni Oliver na bawiin ang alok na ginawa ni Katie kay Milligan dahil hindi man lang siya kumonsulta sa kanyang mga kaibigan. Tinanong niya si Milligan kung ano ang posibilidad na mabuhay si Pete sa kamay ni Ophelia dahil magkaparehas ang taon ni Milligan at Ophelia. Sinabi sa kanya ni Milligan na alam niya kung anong uri ng tao si Ophelia at kung ano ang nangyayari sa kanya sa ngayon. Alam kung anong uri ng tao si Pete, tinatansya niya na mayroon lamang itong 20% na posibilidad na mabuhay. Ang dahilan ay dahil gagawin ni Ophelia ang lahat para sa kanyang pananaliksik, ngunit ang kanyang ginagawa ay nangangailangan ng oras kung kaya't may pagkakataon pa na mabuhay si Pete. Gayunpaman, maaaring dagdagan ni Oliver at ng kanyang mga kaibigan ang mga pagkakataon kung may gagawin sila. Tinanong ni Oliver kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit binago niya ang paksa. Pinag-uusapan niya kung paano umabot sa dead end ang kanyang pananaliksik mula nang mawala si Darius. Gusto niyang tulungan siya ni Katie dahil pareho silang may interes sa interspecies na komunikasyon. Gusto niyang sumali si Katie sa kanyang pananaliksik dahil siya ang naging susi sa pagbibigay ng katalinuhan sa troll na minsan niyang nakatagpo. Iminungkahi ni Milligan na sanayin niya ang mga estudyante kahit na mas malakas si Ophelia kaysa sa kanya. Hindi nila magagawang makipaglaban sa kanya at manalo, ngunit maaari nilang pagsamahin siya at iligtas si Pete. Hahanapin ni Milligan ang kanyang pugad at dadalhin sila doon. Pagkatapos ng lahat, gusto niyang maging research partner niya si Katie. Agad namang tinanggap ni Katie ang alok. Sinabi niya kina Oliver at Michaela na hindi niya hahayaang tanggihan siya dahil hindi naman masyadong masama ang deal. Gayunpaman, hindi nagtitiwala si Oliver kay Milligan. Sa palagay niya ay may tinatago siya, at sinabi niya na ang pag-alam kung ano ang kanyang itinatago ay bahagi ng deal. Nakiusap si Katie sa dalawa na tanggapin ang deal. Sa huli, tinatanggap nila ang deal at dinala ang lahat sa Milligan. Ginagamit nila ang kanyang portal upang pumunta sa labyrinth, ngunit nananatili sina Katie at Guy. Si Katie ay may tungkulin sa pag-aalaga ng isang live na kamay na tutulong sa kanya na ma-access ang mga tala ng pananaliksik ni Milligan kung hindi ito babalik ni Milligan. Tinanggap ni Katie at umalis na ang grupo. Nagising si Pete sa lungga ni Ophelia at nagsimulang magpanik nang makita niya ang iba pang mga estudyante na natutulog na may mga galamay na nakapulupot sa kanilang mga leeg. Nagkunwari siyang tulog nang dumating si Ophelia para sabihin sa kanila na ituloy ang pagtulog at sa huli, magiging masamang panaginip lang ang lahat bago umalis. Nakarating ang grupo sa labyrinth at sinabi ni Milligan sa kanila ang tungkol sa angkan ni Ophelia na ang mga ninuno ay succubi. Ginagawa nitong may kakayahang paghaluin ang mga kalikasan ng iba't ibang uri ng hayop sa loob ng sinapupunan at ipanganak ang mga supling. Nais nilang lumikha ng perpektong anyo ng buhay para sa maraming henerasyon, ngunit nabigo sila na naging dahilan upang sila ay unti-unting nawala.
Ngayon ginagamit nila ang kanilang mga sinapupunan upang lumikha ng mga sintetikong hayop upang magsagawa ng iba't ibang mga gawain para sa kanila. Kamakailan, ginawa ni Ophelia ang mga chimera na ginamit niya upang kidnapin ang mga estudyante at nangangailangan iyon ng maraming mana. Kaya pala inagaw niya ang mga estudyante, gusto niyang i-squeeze ang mana sa kanila para makalikha ng mas maraming chimera o mas makasalanan. Tinanong ni Michelle kung masakit ba ang mga estudyante, ngunit sinabi ni Milligan na dapat ay pinatulog sila ni Ophelia para wala silang maramdaman, manghihina sila sa oras na maubos ang kanilang sigla. Nang tanungin ni Michelle kung ano ang ibig sabihin ng sigla, ipinaliwanag ni Milligan na inaalis ni Ophelia ang semilya dahil kailangan lang niya ng mana ng lalaki. Nag-aalala ang grupo at ipinahayag ni Nanaw kay Milligan na si Pete ay isang baligtad. Ayaw ni Oliver na ibunyag niya ang impormasyong ito, ngunit pinagtatalunan niya na si Milligan ay isang kaalyado at itinaya ang kanyang buhay upang tulungan sila. Habang patuloy sila sa paglalakad, tinanong ng grupo si Milligan kung ano ang gagawin ni Ophelia kay Pete kapag nalaman niyang baligtad ito. Tumugon si Milligan na mabibigo nito si Ophelia dahil makikita niya ito bilang isang hadlang at sasaktan siya, kaya kailangan nilang magmadali upang mailigtas siya sa oras. Nakarating sila sa isang lugar kung saan nakakita sila ng chimera na nakaharang sa kanilang daan patungo sa pangalawang layer. Sinabi ni Milligan sa mga mag-aaral na kailangan nilang maging 3 taon upang matalo ito dahil wala ito sa kanilang liga, kaya nagpasya siyang harapin ito, na sinasabi sa kanila na manood at matuto. Sinisingil ni Milligan ang nilalang at binibigyan ang mga mag-aaral ng mga aralin kung ano ang gagawin sa susunod na maharap sila sa parehong sitwasyon. Una, kailangan nilang maunawaan ang kahinaan ng halimaw. Ang chimera ay bulag at ginagamit ang mga galaming nito upang mahanap at madama ang mga bagay tulad ng mga pang-aakit na nilikha niya na maaaring maging banta dito. Pangalawa, kapag nag-aaway ang mga estudyante, kailangan nilang tiyakin na mahihina nila ang halimaw bago nila ilabas ang lahat sa kanilang pagtatapos, ngunit sa parehong oras, dapat nilang siguraduhin na hindi nila hilahin ang laban ng masyadong mahaba. Pangatlo, kailangan nilang lumaban na may planong nasa isip na magdadala sa kanila sa huling suntok na magwawakas sa laban. Gayunpaman, kailangan nilang mag-ingat dahil ang mga chimera ay hindi bobo, at kahit na sa pagiging bulag, maaari pa rin nilang sabihin kung ano ang isang banta at kung ano ang hindi. Sinabi ito ni Milligan nang huminto siya sa pagmamadali sa halimaw at paglalakad na kasing simple ng mga pang-aakit na nilikha niya. Ipinaliwanag niya na nakilala ng chimera ang pattern ng paggalaw na ginawa ng mga decoy, na ginagaya niya upang lokohin ang chimera. Hindi siya ginagalaw ng chimera dahil sa tingin nito ay hindi siya isang banta, na nagpapahintulot sa kanya na lumapit dito at harapin ang kanyang huling suntok. Ang mga estudyante ay humanga dahil ginawa niyang madali ito. Sinabi niya sa kanila na maaaring mukhang madali ito, ngunit ang paggawa ng lahat ng mga hakbang sa kanilang sarili nang walang tulong ng isa't isa ay ang mahirap na bahagi. Kailangan nilang magtulungan para magawa ito. Pinili ni Nanaw na gawin ang huling hakbang, na magdadala sa pagtatapos sa chimera. Hinihikayat niya ang iba na subukan ang kanilang makakaya dahil nagtulungan sila noon, at nanalo sila. Pumayag naman si Milligan dahil kung hindi sila nanalo noon, hindi niya sana sinubukang tulungan sila. Sinabihan ni Michelle si Nanaw na ihinto ang pagsisikap na maging isa na naglalagay sa kanyang sarili sa panganib para sa iba. Gagawin nila ang lahat ng 3 hakbang ng sama-sama at naiintindihan ni Nanaw, na sinasabi kay Michelle na susubukan niya ang kanyang makakaya upang mag-isip ng mas mabuti sa hinaharap. Pagkatapos ay sinabi sa kanila ni Milligan na papasok sila sa pangalawang layer ng labyrinth, na isang kagubatan. Nakarating sila doon at lumakad ng napakatagal hanggang sa makarating sila sa isang kuweba. Sa kuweba, nagpapahinga sila, at habang natutulog ang iba, si Milligan at Oliver ay nakaupo sa paligid ng apoy. Hindi makatulo si Oliver dahil nag-aalala siya kay Pete. Tinanong siya ni Milligan kung bakit nila itinaya ang kanilang buhay para kay Pete kahit na hindi pa nila ito katagal nakilala. Sinabi sa kanya ni Oliver ang tungkol sa unang pagkakataon na nakilala niya si Pete at ang iba pa sa seremonya ng pasukan. Noong nagkaproblema si Katie, lahat sila ay nagsama-sama para tumulong na iligtas ang kanyang buhay. Sinabi niya na si Pete ay hindi mahiwaga at malamang na natakot sa sitwasyon, ngunit hindi siya tumakas kahit na iyon ay magiging maayos. Tinulungan niya silang iligtas si Katie, at ngayon gusto nilang tumulong na iligtas din siya nang hindi tumatakas. Sa tingin ni Milligan, ito ay isang magandang bagay para sa kanilang pagkakaibigan, gusto niya ito, ngunit hindi siya interesado sa alinman dito, siya ay interesado lamang kay Oliver.
Hindi niya maintindihan kung gaano siya katamtamang salamangkero, ngunit pareho pa rin sina Nanaw at Makayla. Parehong ipinanganak ang dalawang babae sa mga pambihirang lugar o pamilya, habang si Oliver ay isa pang estudyante na walang espesyal na talento. Iniisip niya na may nangyari sa kanyang nakaraan upang mapunan ang kakulangan nito sa talento na ipinahiram nito sa kanya kung nasaan siya ngayon. Naging maingat si Oliver kay Milligan, ngunit sinabi niya na hindi niya itatanong kung ano ang nangyari sa kanya, mas nag-aalala lang siya para sa kanya kaysa sa iba. Kinabukasan, naghahanda silang lahat na pumunta sa ikatlong pugad sa pamamagitan ng pagsakay sa bangka at paglalakbay sa isang lawa. Telepathically sinabi ni Oliver kay MS Karst, na sumusunod sa kanila mula noon, na bumalik sa ibabaw dahil dumadaan siya ngayon sa isang lawa. Naiintindihan ni MS Karst habang pinapanood siyang naghahanda para umalis. Binibigyan ni Milligan ang grupo ng isa pang aralin bago sila umalis. Ipinakita niya sa kanila ang Lake Walk, na nagpapahintulot sa kanya na maglakad sa tubig. Ipinaliwanag niya na ang pamamaraan ay nangangailangan ng karunungan sa lahat ng mga pangunahing elemento ng espesyal na mahika. Hiniling niya kay Michelle at Oliver na subukan ito dahil alam nila ang tungkol dito. Iniisip ni Oliver na hindi niya ito magagawa dahil sinabi sa kanya na ang mga unang taon ay hindi pa sapat para magamit ito. Ngunit sinabihan sila ni Milligan na subukan ito kahit na mabago sila. Nang mag-alinlangan sina Oliver at Michelle, nagmamadali si Mano na subukan muna, ngunit lumubog siya sa ilalim at natarante dahil hindi niya ito maisip. Sumunod na pumasok si Oliver at iniisip kung paano niya ibubuhos ang kanyang mana sa ibabaw ng tubig at ipamahagi ang kanyang timbang ng pantay-pantay sa kanyang magkabilang binti. Gumagana ito at kaya niyang tumayo sa tubig. Sinabihan siya ni Milligan na maglakad noon at naalala niya ang kanyang ina na magpapadulas sa ibabaw ng tubig na parang nag-skate sa yelo. Sinabi niya sa kanya na magagawa rin niya ito balang araw. Si Oliver ay gumagamit ng parehong pamamaraan na ginamit ng kanyang ina at dumausdas sa tubig, na humahanga sa kanyang mga kaibigan. Hiniling niya kay Mano na sumama sa kanya at ginawa niya ito. Sa wakas ay nakatayo sa tubig at nakalakad din dito. Si Milligan ay nagudyok kay Michelle na sumali din sa kanila, at matagumpay niyang nagawa ito. Dahil dito, naramdaman ni Milligan na responsable para sa kanilang buhay at nais na makabalik silang ligtas. Pagkatapos, sumakay sila sa bangka at tumawid sa lawa. Tinalakay nila ang spell na ginamit ni Milligan upang lumikha ng hangin sa paligid ng mga layag ng bangka upang ilipat ito ng naaayon, ngunit sa sandaling iyon, nakakita sila ng mga kalansay na labi ng mga hayop na nakolekta ni Cyrus. Tumitaw siya at agad na hinarangan ang kanilang daan, na pinahinto ni Milligan ang bangka bago sila bumangga sa kanya. Nagtanong siya kung bakit sila naroroon at kapag sinabi sa kanya ni Milligan, siya ay nagiging pag-alit. Sinabi niya sa kanila na kung gusto nilang mamatay, siya mismo ang dapat pumalakpak para magamit niya ang kanilang mga bangkay sa kanyang pagsasaliksik. Nataranta ang mga estudyante at sinubukang bumunot ng kanilang mga espada, ngunit hiniling ni Michelle na makipagtulungan sa kanya. Sinabi niya na wala rin siyang dahilan para mapunta sa ikatlong layer, kaya dapat nandoon siya para unang makakuha ng mga resulta ng pananaliksik ni Ophelia. Gayunpaman, itinanggi ito ni Cyrus, wala siyang interes sa pananaliksik ni Ophelia. Ipinapalagay ni Milligan na siya ang huling makakita sa kanya ng buhay, ngunit itinanggi rin ito ni Cyrus. Sinabi niya na naroon siya para dumalo sa libing ni Ophelia. Tinanong siya ni Milligan kung bakit siya nagkakagulo kung naroon lang siya para dumalo sa isang libing. Tinanong niya ito habang naghahanda siya ng isang spell sa kanyang likuran, na napansin ni Oliver. Ngunit hindi niya ginagamit ang spell dahil may lalabas na water chimera mula sa tubig at inaatake ang halimaw ni Cyrus. Nagpanggap si Milligan na gustong makipaglaban sa chimera, ngunit muling pinaandar ang wind spell at umalis sa eksena. Naiwan si Cyrus upang harapin ang chimera ng mag-isa. Nang maglaon, nang maging kalmado na ang lahat, pinasalamatan ni Milligan si Michelle sa pagbibigay sa kanila ng oras. Tinanong ni Nanaw si Oliver kung ano ang ibig sabihin ni Milligan nang tanungin niya kung gusto ni Cyrus na maging huling bisita ni Ophelia. Sinabi sa kanya ni Oliver na kapag ang isang tao ay natupok ng spell, isang tao ang pinapayagang bisitahin sila upang masaksihan ang kanilang kamatayan. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay at nakarating sa isla kung nasaan si Ophelia at iligtas si Pete. Maya-maya ay nagising si Pete at nakitang iniligtas siya ng kanyang mga kaibigan. Nagmamadali si Oliver kay Hugjen at sinabi sa kanya na mahusay ang ginawa niya sa pamamagitan ng pananatiling buhay. Naging emosyonal at umiiyak si Pete. Tinanong nila siya kung paano siya nakatakas at sinabi niya sa kanila ang kwento.
Noong nasa workshop pa siya ni Ophelia, nagising si Joseph at nagsimula silang mag-usap. Napag-isip-isip ni Joseph na nagbagong babae si Pete dahil hindi siya naapektuhan ng pabango ni Ophelia. Hiniling siya ni Pete na tulungan siyang makatakas, ngunit pinigilan siya ni Joseph na magsalita ng masyadong malakas dahil kapag nalaman ni Ophelia ang kanyang pagkakakilanlan, papalakpakan siya nito. Sinabi niya kay Pete na maaaring samantalahin ang sitwasyon. Hiniwa niya ang sarili sa tiyan at pinasok ang kamay sa loob na ikinatakot ni Pete. Naglabas siya ng 3 orbs na isang paputok, usok at distress orbs na ibinigay niya kay Pete para gamitin at lumabas sa lugar. Maaari rin niyang gamitin ang mga ito para humingi ng tulong matapos hintayin na umalis si Ophelia sa workshop. Sinabi ni Joseph kay Pete na ipinagkatiwala niya sa kanya ang kanyang buhay at tinanong ang kanyang pangalan. Pagkaraan ng ilang oras, hindi na naramdaman ni Joseph ang presensya ni Ophelia sa workshop at sinabihan si Pete na maghanda upang maisigawa ang kanilang plano. Ginamit ni Pete ang explosive orb para sirain ang holo na kanilang kinaroroonan at ginamit ang smoke orb para makalayo sa mga chimera ni Ophelia na nagbabantay sa lugar. Nakahanap siya ng paraan palabas ng lugar at ginamit ang distress orb para gumawa ng senyales para may mahanap siya. Gayunpaman, habang ginagawa iyon, nahulog siya sa lupa na dahan-dahan niyang sinipsip. Nagsimula siyang mag-isip tungkol sa kanyang mga kaibigan at kung paanong ayaw niyang mamatay doon. Sa kabutihang palad, natagpuan siya ng kanyang mga kaibigan na nagligtas sa kanya. Sa sandaling iyon, lumitaw si Ophelia sa harap nila at naglabas ng kutsilyo upang labanan sila. Tinanong niya si Milligan kung ano ang ginagawa niya doon at sinabi sa kanya ni Milligan na gusto lang niyang tulungan ang kanyang mga underclassmen na iligtas ang kanilang mga kaibigan. Ipinaliwanag niya na hindi sila naruroon upang matakpan ang kanyang ginagawa at humiling na palayain. Ngunit sinabi sa kanya ni Ophelia na hindi na siya tao at hindi na siya madadamay dahil narating na niya ang rurok ng mahika ng kanyang angkan. Nagsimula siyang kumanta ng incantation at sinabi ni Milligan sa grupo na simulan ang pag-atake sa kanya bago niya matapos ang kanyang spell. Gayunpaman, kahit na pinagsama ang kanilang mga pagsisikap, wala silang magagawa kay Ophelia dahil ipinagtatanggol siya ng kanyang mga galami habang patuloy siyang nagsiset up ng kanyang spell. Nasaksihan ni Gwen at Shannon ang spell ni Ophelia na nabuhay mula sa malayo, na lumikha ng isang malaking simboryo sa paligid niya at ang iba pa ay naging dahilan upang mag-alala si Shannon para kay Oliver. Habang ang spell ay patuloy na bumabalot sa buong lugar, ang mga galami ni Ophelia ay patuloy na lumalaban sa mga estudyante. Matapos makumplito ang kanyang spell, ang simboryo ay ganap na naputol mula sa labas ng mundo. Ito ay isang malaking lugar na kung saan ay ang pinakadakila at pinakakahanga-hangang magic feat na nakamit ng isang tao na gumagamit ng isang solong magic. Humanga si Milligan na nakamit ni Ophelia ang napakagandang lugar sa murang edad kahit na natupok ng spell. May lumabas na 2 pang estudyante, isa sa kanila ang kamag-anak ni Michelle na nagngangalang Stacy, ang isa naman ay si Lynette. Pumunta sila doon para iligtas si Faye, ang attendant ni Stacy. Sinabi ni Milligan sa kanilang lahat na sila ay kasalukuyang nasa loob ng sinapupunan ni Ophelia at tinanggihan niya ang ideya ng paglikha ng isang bagong anyo ng buhay. Sa halip, kumuha siya ng isa pang ideya, na lumikha ng endless chimera. Hindi na sila makakaalis sa lugar maliban kung aalisin ni Ophelia ang spell o mamatay. Humanda ang mga estudyante at sinabihan sila ni Milligan na pumasok sa kanilang tunay na anyo upang gamitin ang lahat ng kanilang kapangyarihan. Hiniling niya kay Lynette na lagyan sila ng hadlang, kahit na sabihin ni Lynette na hindi siya tiwala sa kanyang mga kakayahan. Nang nasa loob na ng barrier, sinabi ni Oliver sa kanila na sina Michelle at Milligan ang susi sa kanilang pag-atake gamit ang kanilang firepower at ang iba pa sa kanila ay kailangang tiyakin na si Ophelia o ang kanyang mga chimera ay hindi lalapit sa kanila. Sumang-ayon silang lahat at ginamit ni Michelle at Milligan ang kanilang mahika sa apoy upang salakayin ang ilan sa mga chimera na nagpapasaya kay Ophelia. Napunta si Milligan upang tuyain at kutsain si Ophelia tungkol sa kanyang nakaraan. Sinabi niya sa kanya na ang dahilan kung bakit siya tumatanggi na mamatay ngayon ay dahil sinusubukan niyang kumapit sa buhay dahil sa kanyang unang pag-ibig. Inihambing niya siya sa isang ahas na umibig sa isang unicorn dahil nagustuhan niya si Alvin. Nagagalit ito kay Ophelia, na sumisigaw na tumahimik siya. Pero ipinagpatuloy ni Milligan na kahit na nag-workout sila ni Alvin, ninakaw na lang niya ang binhi nito at hinding-hindi na siya minahal dahil ganoon ang klase ng tao niya. Lalo nitong ikinagalit si Ophelia. Ipinadala niya ang kanyang mga chimera upang sundan si Milligan, ngunit sinunog ni Milligan at Michelle ang lahat ng mga chimera.
Sinubukan ni Milligan na lumapit kay Ophelia, ngunit mabilis siyang hinawakan ni Ophelia gamit ang isa sa kanyang mga galame. Dahil sa paggalaw ay napakita sa buhok ni Milligan ang kaliwang mata at nakipag-eye contact si Ophelia sa kanya. Ito ay nagiging dahilan upang siya ay maging bato. Natutuwa si Milligan na makitang tao pa rin si Ophelia at apektado ng kanyang mata, ngunit pinutol ni Ophelia ang spell, na inihayag na hindi na gumagana sa kanya ang magic. Hinigpitan niya ang mga galame sa katawan ni Milligan, na nagdulot ng kanyang sakit habang nagsisimula siyang mag-alala tungkol sa ibang mga estudyante. Kahit na nasa pinakamasamang estado si Milligan, patuloy niyang tinutuya si Ophelia tungkol sa pagkamit ng pinakamataas na tagumpay sa mahika, ngunit pinanghahawakan pa rin ang nakaraan na parang inosente siya. Dahil dito, nagpa siya si Ophelia na crush siya, minsan at para sa lahat. Sumigaw siya na wala silang alam tungkol sa kanya. Sa sandaling iyon, dumating sina Alvin at Carlos sa labas ng grand area at tinanong si Ophelia kung nasaan ang mga estudyanteng dinukot niya. Inilabas ni Ophelia ang ilan sa kanila at sinabi sa kanila na hindi na niya kailangan ang mga ito. Bago siya makaalis, pinigilan siya ni Alvin at hiniling sa kanya na bumunot ng kanyang espada dahil hindi niya ito basta-basta pakakawalan. Sa loob ng grand area, ang mga kaimira ni Ophelia ay nagsimulang mawala ng kapangyarihan at lumayo sa mga estudyante. Hiniling ni Oliver sa mga estudyante na gumawa ng distraction habang sinusubukan ni Nano na makalapit kay Ophelia at pumalakpak sa kanya. Sumang-ayon silang lahat, sumakay sa kanilang mga wallis at pinupuntirya ang mga kaimira. Ang mga kaimira ay umatake pabalik at ang ilan sa mga estudyante ay nahuhulog sa kanilang mga wallis. Sinubukan ni Oliver na huwag mahulog, ngunit sa huli ay nahulog din siya. Sigaw niya para pumunta si Nano kay Ophelia. Ginawa ni Nano ang kanyang sinabi at habang inihahampas niya ang kanyang espada pababa kay Ophelia, nakita niya ang pag-iyak nito na dahilan upang siya ay mag-alinlangan. Pagkatapos ay tinamaan siya ng isa sa mga galame ni Ophelia at bumagsak siya sa lupa. Lumapit si Oliver sa kanya at humingi ng tawad si Nano sa pag-aalangan. Sinabi niya sa kanya na si Ophelia ay isang bata lamang at hindi siya maaaring pumalakpak ng isang umiiyak na bata. Inaalo siya ni Oliver at bumangon silang lahat para muling labanan ang mga kaimira. Humingi ng paumanhin si Michelle kay Pete sa hindi pag-iligtas sa kanya, ngunit bumangon si Pete at tumayo kasama niya, hawak ang espada, handang lumaban din, kaya umaasa si Michelle. Patuloy na umiiyak si Ophelia sa lahat ng pinagsisisihan niya at kung gaano siya kalungkot. Nais niyang wala siyang pangalan dahil kung hindi siya ipinanganak na isang Salvadori, siya ay isang bagay na higit pa sa isang sinapupunan. Namimiss niya ang panahong nakatrabaho niya ng maayos si Alvin at ang iba pa, na pinamulat niya sa kanya kung gaano katakot ang umibig. Sa sandaling iyon, nakarinig sila ng pagkanta at nagsimulang masira ang engranding lugar. Lumitaw sina Alvin at Carlos. Lumapit sila kay Ophelia at humingi ng paumanhin sa paghihintay sa kanya, na ikinatutuwa niyang makita sila. Lalong lumalapit si Carlos ngunit ayaw ni Ophelia sa kanya dahil patuloy siyang tinatamaan ng kanyang mga galame. Gayunpaman, hinahayaan lang ito ni Carlos. Tumakbo si Oliver sa kanila. Nag-aalala kay Carlos ngunit pinigilan siya ni Alvin dahil si Carlos lang ang makakagawa nito. Sinabihan ni Carlos si Ophelia na huwag magmadali habang hinuhubad niya ang kanyang choker at itinapon ito sa hangin. Ang choker ay kumikinang at kapag ito ay tumama sa mga dingding ng engranding lugar, ang simboryo ay nagsimulang gumuho at siya ay patuloy na kumanta. Tinanong ni Oliver si Alvin kung ano ang nangyayari at ipinaliwanag ni Alvin. Nagkaroon ng kasunduan ang mga pamilya nina Ophelia at Carlos at ipinadala si Carlos upang makasama si Ophelia kung sakaling maubos siya ng spell. Nagawa ni Carlos na basagin ang engranding lugar sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-awit ng kanyang kanta na nagyelo sa oras. Naisip ni Oliver na si Carlos ay isang castrato, kaya naman mataas ang tono ng boses niya. Ang kanyang kanta ay lumalaban sa anumang sexual na magic na umiiral na ginagawang perpekto siya para kay Ophelia. Patuloy sa pagkanta si Carlos habang naglalakad patungo kay Ophelia na patuloy na lumalaban at humihiling sa kanya na lumayo. Naalala ni Ophelia ang panahon noong bata pa sila at nangako si Carlos na palagi siyang paligayahin. Lumapit ito sa kanya at niyakap siya, humihingi ng paumanhin sa hindi pagtupad sa kanyang pangako. Patuloy na umiiyak si Ophelia at sinabi sa kanya ni Carlos na mahal niya ito magpakailanman. Tumugon si Ophelia na kinasusuklaman niya ito at niyakap siya pabalik, na naging dahilan upang magsimulang magbuhat ang spell sa kanilang paligid. Nakaka-emosyonal si Alvin sa nakikita.
Nagpaalam siya sa kanyang matalik na kaibigan at binalik iyon ni Carlos, ngunit sa isip lamang niya. Habang umaangat ang spell, magkapit kamay sina Ophelia at Carlos at nawala ng magkasama. Ibinalik ang mga estudyante sa labyrinth at nakilala ni Oliver sina Gwen at Shannon na nag-aalala sa kanya. Ang lahat ng mga mag-aaral ay bumalik sa ibabaw kung saan sila nakikipagkita sa kanilang mga kaibigan at guro. Masaya si Katie na makitang muli sina Pete at Faye, sina Lynette at Stacy. Lahat ng iba pang mga estudyante ay nakahinga ng maluwag nang makita ang mga kinidnap at kasama si Joseph. Binuo ni Oliver at ng kanyang mga kaibigan ang kanilang espada na rosas upang simbolo muli ng lakas ng kanilang pagkakaibigan. Iniisip ni Oliver na ang wakas na nakilala ni Ophelia ay mas mabuti na hindi malamang. Sa pagbabalik ng magkakaibigan sa kani-kanilang mga dorm, nakasalubong nila ang mga guro sa daan at yumuko bilang paggalang o takot. Sa pagdaan ng mga guro, inamin ni Oliver na walang saysay na isipin kung ano ang kanyang katapusan dahil alam niya kung saan siya patungo. Nawala ang kanyang ngiti kapag lumipas na ang lahat ng mga guro dahil maaari na lamang siyang magpanggap ng mas matagal bago dumating ang oras ng kanilang kamatayan.